Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang halaman ko na naman po ang inyong nakikita ngayon. Kasi mga kaibigan, yan lang po talaga yung parang para sa akin yung magandang tanawin na makakapag-refresh ng mata. Ano po. Kaya dyan ko po kayo tinututok sa aking mga halaman. Kasi yung mga green po ay maganda po yan na natititigan ng ating mata. Pero magpaganon pa man, hindi po yung halaman ang ating topic ngayong umaga. Ngayong umaga po ay nasa Gawa chapter 22 po kami ng ating mga kagrupo sa chat room namin. Ang aming daily na life group. Kung minsan nga hindi rin ako nakakadalo dahil may mga bagay din po akong ginagawa. Pero ngayong umaga po ang aming pinag-usapan ay ang buhay at uri ng paglilingkod ni Pablo at yung mga bagay na kanyang nararanasan habang siya ay naglilingkod. Buksan nyo na lang po mga kaibigan yung Aklat ng Gawa, chapter 22. At mostly si Pablo po dyan ang pinapakita ng Panginoon. At si Pablo po ay isang tao na napakagandang halimbawa sa buhay Kristiyano natin sa panahong ito. Sabi ko nga po, si Pablo ay nagsimula sa mali, kalaban ng Diyos, nagsimula sa makasalanan na buhay, at ang pangalan niya noon ay Saulo, kalaban siya ng Diyos, gumagawa siya ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, pero si Pablo kahit isang makasalanan ay pinili ng Diyos, at mula sa pangalang Saulo, siya po ay naging Pablo at naglingkod po siya sa Panginoon. Hindi na po siya nagkaroon ng sariling pamilya, walang asawa, walang mga anak. Nag-concentrate po sa paglilingkod itong si Pablo sa ating Panginoon. At purihin po ang ating Diyos sa buhay ni Pablo. Marami po talagang na tawag dito na bigyan ng magandang resulta ang pamumuhay ng mga tao sa panahong ito, dahil isa po na hindi naman po natin ginagawang Diyos-Diyosan si Pablo, pero siya po ay napaka-good example bilang isang anak ng ating Diyos, bilang isang manggagawa ng ating Diyos, at bilang leader sa mga tao na talagang pinahayagan niya ng salita ng Diyos para ang lahat ng bansa na kanyang napupuntahan ay makilala at kilalanin na si Jesucristo o ang ating Panginoong Hesus ang tunay na Diyos, ang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng buhay ng tao. Ano po? So ngayon, dahil ang atin pong minamahal na Pablo ay natapos na sa kanyang takbuhin, wala na po siyang gawain dito sa lupa, pero nagpapatuloy po na sinusundan yung uri ng paglilingkod ni Pablo sa Panginoon. Ang tanong po ngayon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, kamusta naman ang ating mga buhay, ang ating paglilingkod, ang ating ginagawa sa bawat araw. Sabi ko nga po, wala pong matuwid, wala kahit isa, wala pang banal. Mismo ang Panginoon nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa, at isa lang ang marunong, isa lang ang matuwid na tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. So, sa mga tao na nilikha ng Diyos ay wala pong marunong, walang matuwid, walang banal. Yan, lahat po tayo ay umaasa lamang sa habag at awa ng ating Panginoon sa bawat araw, sa bawat sandali, sa bawat oras ng ating mga buhay. Sabi ko nga mga kaibigan, hindi man natin matularan o mapantayan yung uri ng paglilingkod ni Pablo sa Panginoon, yung uri ng relasyon at pananampalataya ni Pablo sa Panginoon. Magkaiba din po kasi tayo. Kunyari ako si Rene, siya si Pablo. So hindi talaga kami, kahit man sa pangalan namin ay hindi kami magkapareho, at ang pinagdaanan ni Pablo ay hindi ko naman pinagdadaanan. Kumbaga medyo hawig lang doon sa iba na kanyang pinagdaanan. Wala pa sa kalingkingan ang pinagdadaanan ko sa pinagdaanan ng ating tawag dito parang ama ng pananampalataya, kasi siya talaga ang naghasik, kumbaga siya ang nanguna sa paghasik ng salita ng Diyos.
So ngayon po sa mga buhay naman natin, kasi ang pinag-uusapan ngayon ay yung kaligtasan talaga. Paano ba talaga ang dapat gawin ng isang Kristiyano para maligtas? Yan po ang ang pinag-uusapan namin kanina. Ako, para sa akin, ang aking naibahagi ay ganito. Sa bawat araw, ako po ay nabubuhay lamang sa habag, awa, at biyaya ng ating Diyos. Ganon din ang aking buong sambahayan dahil ang aking prayer items talaga ay talagang unang-una ang aking sambahayan, dahil sino bang magulang ang nagnanais na hindi maligtas ang buong sambahayan, kaya tayo po ay focus sa prayer para sa ating pamilya at ganoon din sa lahat ng mga tao na malalapit sa ating mga puso, kakilala, sa mga kadugo, mga kaibigan, lahat na, kahit yung mga tao dito sa social media na hindi man natin kilala, pero ang panalangin natin ay maligtas din sila, makaranas din ng tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos para maligtas. So ngayon, ang usapan ay ganito: kung si Pablo ay nagtagumpay, tayo naman kaya magtatagumpay kaya tayo? Ako po, para sa akin, habang bawat umaga ay ginigising ako ng Diyos, ang kailangan ko lang po talagang gawin ay humingi sa Diyos ng gabay, ng habag, ng awa, ng karunungan at katalinuhan upang mapagtagumpayan ko po yung buong maghapon na habang ako ay narito sa mundo ay makapagpatuloy po ako sa tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po, ang Diyos ay nakatingin lamang po sa ating puso, sa ating heart, kung ano po ang laman ng ating puso. Habang tayo po ay namumuhay dito sa lupa, kumusta naman ang resulta ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ano na ang naiba sa buhay natin o sa pagkatao natin mula nung tayo po ay kumilala na sa Panginoon at nagkaroon na ng tamang relasyon at totoong pananampalataya sa Diyos. Ako po nung araw ay hindi po ako namimili ng salita. Kahit anong salita, sorry sa word mga kaibigan mapabastos man yan na salita, mapamatapang man yan na salita, mapanakit man yan na salita, kung gusto kong bitawan ay wala po akong takot, bibitawan ko po yan kahit gaano pa karumaldumal ang word na yan. Pero salamat sa Panginoon kasi nung inaresto din po ako ng Diyos, yan, sa pamagitan po ng mga tao na nagpakilala sa akin sa Panginoon at dinalhan kami ng salita ng Diyos ng aking pamilya, doon ko na po nakita. At habang ako ay tinuruan ng Diyos na makaunawa ng kanyang salita, doon ko na po nakita na, nakakatakot pala yung aking buhay ko dati. Na kumbaga karumal-dumal sa harapan ng Panginoon, na talagang pag tinignan ko side by side, ay talagang papuntang impyerno. Pero salamat sa Panginoon, dahil ang Diyos ang unang nagpakilala sa akin. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At inunti-unti po ako ng Diyos na ituwid, tinuruan ng kanyang salita, at tinuruan din ako ng Panginoon kung paano ito sundin. Kaya nga po yung salita ng Diyos talagang nagkakaroon ng buhay sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi binabago ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita yung uri ng ating pagbigkas o binibigkas na mga salita, yung the way you act, the way you speak. Yan, yung design ng iyong kaisipan, yung tibok ng iyong puso, at design ng ating pamumuhay dito sa lupa. Kapag tayo po ay talagang tunay na anak ng Diyos, nagsusumika po tayo na mapagtagumpayan ang buong maghapon, na hindi po tayo makagawa ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po sa harapan ng tao kasi ang tao po ay ang tao po ay madali nating linlangin. Bigyan lang natin yan ng pansit o yung anong ulam natin ngayon, masasabi na ng tao yan na, ay, napakabait ng taong yun kasi maka-Diyos. Pero hindi alam ng taong yun kung anong motibo ng ating pagbibigay ng pansit sa kapitbahay.
Meron akong kapitbahay nung araw na binibigyan ako ng mga ulo ng daing kasi sabi niya hindi na kayang kainin ng kanyang mga aso kaya binibigay niya na sa amin. Yan po yung motibo. Meron naman pong motibo na kaya ako tinutulungan kasi meron siyang nais din na matanggap mula sa amin na meron kaming mga kakilala, kunyari mga nasa gobyerno, mga nasa private sector na mga kakilala, at meron palang pakay na sa pamagitan ng pagtulong sa amin ng mga kung anong bagay ay meron din palang hinihingi o pinaplano na kapalit ng tulong. So, kumbaga, ang Diyos po ay kilala po tayo. Kaya yung bawat motibo ng ating puso na ating ginagawa, nakatingin po yan ang Diyos. At sabi ko nga, kapag pumasa ang motibo natin sa harapan ng Panginoon, ito po yung naiipon, naiimpok na mga kayamanang makalangit. At sabi ko nga, sa buhay Kristiyano natin, sana lang, kahit hindi man nakatingin ang mga tao sa atin, pero ang Diyos nakatingin sa atin, gawin natin ng tama yung ating mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Hindi sa harapan ng tao, unang-una muna ay sa harapan ng Panginoon. Kasi kapag ang salita ng Diyos ay talagang nangyayari na sa buhay natin at yung ating pagsunod sa Panginoon ay talagang nangyayari na sa buhay natin, yung pananampalataya natin sa Diyos ay nagkakaroon na ng magandang resulta sa buhay natin. Diyan po natin malalaman na mabilis na lang mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Kapag nasanay na ang ating buhay, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buong pagkatao sa tamang gawain ng isang anak ng Diyos sa harapan ng Panginoon. At sabi ko nga yung reflection, alam niyo po pag tumingin tayo sa salamin, nakikita natin yung ating sarili, 'di ba? Dati nung hindi pa tayo talagang mga Kristiyano, kung manamit tayo, gano'n na lang, wala tayong pakialam po, kahit man diyan lumabas yung mga bituka diyan, o 'di ba? Wala tayong pakialam doon. Kumbaga, hindi natin iniisip na tayo pala ay magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Wala tayong pakialam doon. Pero nung tayo po ay tinuruan ng Diyos ng tama, pati po yung ating pauri ng pananamit ay naaayos pala, ang dami pala, hindi lamang pala sa spiritual na pamumuhay ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ultimo, yung uri ng ating personal na pananamit o yung mga ganon, yung mga bagay na ginagamit natin sa ating personal na katawan ay meron din palang pagbabago. Kasama pala yun sa transformation. Kaya nga yung reflection, kapag tignan natin ang ating sarili sa salamin, naaaninag natin sa ating isipan yung dati nating reflection sa salamin at ngayon ay maliwanag na nating nakikita ang ating sarili na ang laki na ng ipinagbago ng ating sarili sa harapan ng ating Diyos. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot nga pong isipin. Sabi ko nga kanina sa aking mga kapatid sa pananampalataya, minsan may mga sitwasyon na akala natin ay tama yung ating ginagawa na sa harapan ng Panginoon. Minsan akala natin ay totoo na yung ating buhay sa harapan ng Diyos. Ngunit meron po kasing mga pangyayari sa buhay natin na ating pinapaniwala ang ating sarili mismo na tama yung ginagawa natin pero taliwas sa harapan at paningin ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang panahon ngayon ay mas nangingibabaw yung kalooban ng tao at kapangyarihan ng tao. Minsan ay naiiwan yung kalooban ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Masyado pong hindi ko po maunawaan, hindi ko po masyado ma-explain yung bang mas yung kapangyarihan ng tao sa kanyang sarili ay mas ito ang kanyang sinusunod
kesa yung kapangyarihan ng Diyos na pwedeng baguhin yung mali na kanyang pananaw sa kanyang sarili. Kasi kapag ang mindset ng tao ay naka-steady doon sa lumang mindset at ayaw niyang palitan ng bagong mindset, talaga pong mahihirapan. Hindi po tayo pwedeng mag-stay doon sa isang sitwasyon ng mindset natin. Ako, mag-stay ako sa tunay na pananampalataya ko na si Jesus ang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pero yung mindset na habang ako ay nabubuhay, gumagawa ng kung ano-ano mang bagay dito sa lupa, tapos nagsisimba ako, tapos nagbabasa ako ng salita ng Diyos, ay masasabi ko na ako ay tunay na anak ng Diyos, tunay na akong Kristiyano kasi nagbabasa naman ako ng Biblia, nagsisimba naman ako, gumagawa naman ako ng kabutihan sa aking kapwa, nagbabahagi naman ako ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, kumusta ang salita ng Diyos mismo sa personal mong buhay? Yan. Kasi minsan, madali tayong magbahagi ng salita ng Diyos sa iba, pero yung sarili natin mismong buhay ay hindi po natin binabahaginan. O minsan, binabahaginan dahil tayo pa nga ang nagbabasa at nakikinig, pero tayo mismo ang sumusuway, hindi po tayo sumusunod. Kaya patuloy po natin ipasiyasat yan ang buhay natin sa Panginoon. Kasi kung yung uri ng paglilingkod ni Pablo ay talagang matibay, sana pangarapin din po natin na tayo man po ay makatulad din kahit kunti lang sa uri ng paglilingkod ni Pablo. Pero alam niyo mga kaibigan, isa lang po talaga nakikita ko, ang Diyos ay tumitingin lang sa puso ng tao. Hindi po tayo hahanapan ng Diyos ng kung ano pa mang bagay. Alam niyo po, ayaw ng Lord yung struggle tayo. Ayaw ng Diyos yung nai-stress tayo, napipressure tayo sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Kumbaga, kalma lang. Habang tayo ay namumuhay dito sa lupa, makita ng Diyos yung ating pagpapakumbaba sa Kanya. Unang-una yung katapatan. Yung katapatan sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi alam niyo po yung pag-ibig na hindi tapat, ay masakit po yun. Kunyari yung mag-asawa, nagsasama matagal na panahon, tapos ma-find out ng asawang babae o asawang lalaki na hindi pala siya nag-iisa sa buhay. Alam niyo po yun? Hindi pala, nagsasama lang sila mag-asawa, pero iba pala yung laman ng isipan ng kanyang asawa, mapababae, mapalalaki. Masakit po yun. At ang ating Diyos naman ay ayaw ding mangyari yun sa buhay natin, na habang tayo ay nandito sa lupa at nagsasabi na tayo lingkod ng Diyos, anak tayo ng Diyos, sumusunod na tayo sa Diyos, pero kapag ang Diyos na ang tumingin at sumiyasat ng ating buhay, baka meron pong hindi totoo doon. Baka meron po doong salita lang at ayaw pong bitawan yung bagay na kinahuhumalingan ng kaluluwa ng tao. Kaya ngayong umaga po marami po akong nakikita sa social media, kahit man sa ating mga kaibigan dito sa social media, mapa YouTube, mapa Facebook. Alam niyo mga kaibigan, ako'y nalulungkot minsan kapag nagsasabing isang tao na ako talaga Kristiyano na talaga ako, ligtas na ako, pero nakukuhang magnakaw. Andoon ang pangangalunya, pakikiapid, andoon ang pagsisinungaling, andoon yung pandaraya. So paano po natin masasabi talaga na tayo ay Kristiyanong totoo kapag nandoon po tayo sa buhay na mali? Kaya, pero ipinaglalaban yan ng mga taong ganyan na sila ay tama, na sila ay makadiyos, na sila ay mabuting anak ng Diyos. Pero kung susuriin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa, ay hindi po tayo nakakapasa sa pamantayan o panuntunan ng Panginoon o sa timbangan ng ating Diyos. Kaya sabi ko nga, habang tayo ay narito pa sa lupa, habang tuwing umaga ay ginigising pa tayo ng Diyos, kailangan talagang ipasiyasat natin patuloy sa Diyos ang ating mga puso, ipakita ng Diyos ang uri ng ating pagkatao, ipakita ng Diyos sa atin yung uri ng ating pamumuhay. Ito ba ay, ang uri ba ng pamumuhay na ito ay nakadikit pa
sa salita ng Diyos, nakadikit pa sa pananampalataya ng taong ito. Kumbaga ang Diyos po ay nakatingin sa puso natin, pero meron po siyang salita, itong Biblia, na iniwanan niya dito sa lupa. So, ito po yung magtuturo sa atin, magtutuwid, magpapaalala. Alam niyo po, sa bawat sharing ko, inuulit-ulit ko talaga itong salitang ito na ang salita ng Diyos ang nagtuturo, nagtutuwid, at ang Holy Spirit ang nagpapaalala. Ang salita ng Diyos ang nagtatama ng ating puso, naglilinis, nag-aayos. Bakit? Kasi once na nabasa natin ang salita ng Diyos na talagang tugma sa ating kalagayan, sa ating pag-uugali, sa ating pag-iisip, sa ating pamumuhay at sa ating ginagawa, dapat tignan po natin talaga na bullseye. Hindi po yung lilihis ka o iilag ka. Kailangan yung mabulsay po tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag nabulsay po tayo ng salita ng Diyos, yun po ang magandang karanasan natin, na i-encounter talaga natin ang Panginoon. At pinapakita ng Diyos sa atin yung ating lumang buhay at itong bagong buhay natin na nagsasabing tayo ay kay Kristo na. Titignan pa rin ng Diyos, totoo ba talaga? Ikaw ba talaga ay born again Christiana? O di ba? So, kapag mayroon pong pinaalala ang Diyos sa ating puso at isipan na, o anak, sinasabi mong born again ka kahapon, pero ang totoo yan, o tignan mo, o, dinaya mo yung kapwa mo. O di po ba? So, wala pong born again, wala pong anak ng Diyos na dapat maging mandaraya. Dapat yung pag nabulsait po tayo ng salita ng Diyos, talagang 100% taas ang kamay at sumunod sa Panginoon. At kung ano man yung ikinakasiya ng ating buhay na nasa proseso na habang sinasabi tayo natin na anak tayo ng Diyos ay nagsisinungaling tayo, dapat po yun kapag nabulsay na ay yung mabigla ka, magulat ka na, masinda ka na, salamat sa Panginoon at nabulsay ako ng Word of God. Ano po? Kasi may tama po yun. Alam niyo po yung tama. Iba po yung tama ng droga. Nakikita po natin yung mga tama ng droga. Pero pag ang tama, tinamaan tayo ng salita ng Diyos, kakaiba po ito. Nag-aayos po ito ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan, habang wala pa po ang ating Panginoon, ano po, sa isip, sa salita at gawa, sa ating mga kahinaan, ipasiyasat po natin to sa Diyos at tingnan po natin yung mga bagay o yung mga bahagi ng buhay natin na patuloy pa palang nagkakamali, nagkakasala. Sabi ko nga po, sa bawat araw, nabubuhay lang tayo dahil sa habag awa ng ating Diyos. Wala pa pong matuwid kahit isa, wala. Pero kapag may banal na pagkatakot po tayo kay Kristo at pagkatakot sa kasalanan, hindi na po natin magagawa yung dati na buhay natin, yung lumang buhay natin ay hindi na bumabalik. Bagamat may pagkakamali talaga, pagkakasala, pero andyan na po yung repentance, yung napaka-quick na repentance na kapag na-realize natin mali o nagpaalala ang Holy Spirit, ay talagang agad-agad po tayong humihingi ng repentance. Kasi minsan, kapag wala po tayong kasamang Holy Spirit, akala natin tama yung ating ginagawa, pero ang totoo pala yun ay mali. Kaya kailangan po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay, mga kapatid ko kay Kristo. Kapag hindi po natin niraranasan ang Holy Spirit, hindi po talaga natin masasabing nakakasunod pa tayo sa salita ng Diyos. Dahil alam niyo po, ang Holy Spirit lang ang magpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Kahit man ito'y personal na sitwasyon ng buhay, alam niyo po, ang Holy Spirit, ganito yan eh. Mayari, humawak ako ng lagayan ng asin, tapos sumandok akong ganun. Alam niyo po, ang Holy Spirit, mangingialam po siya sa bagay niyan. Sa sobra yan, bawasan mo yan. Maalat yan masyado, kalaban ng kidney yan. Di po ba? So, kung walang Holy Spirit, wala po, kung ano lang yung maisip natin, ilagay na natin doon. Umalat man yan o hindi, bahala na dyan. Kahit man po sa ating personal na pamumuhay ay nangingialam po ang Holy Spirit. Pinapaalalahanan po niya tayo, tinuturuan niya tayo, kahit man po sa uri ng ating pagkain. Kung meron po tayong mga sakit, talagang bawat dampot natin ang pagkain, ang Holy Spirit ay nangungusap,
bawal yan sa'yo kasi diabetic ka. O ito naman, wag mong kainin ito kasi ito ang fertilizer ng mga kanser, lalong lalago at lalakas ang mga kanser mo dito pag kinain mo yan. So, andoon na yung andoon yung paalala, at kapag narinig na natin yung paalala ng Holy Spirit, o di po ba, humihinto tayo at nagpapasalamat, ay Lord, salamat po sa iyong paalala. So, hindi na natin yung kakainin. Kahit man sa pagtawid, alam niyo mga kaibigan, yung pagtawid sa kalsada, lalo na sa highway, ako lagi ko pong pinapasalamatan ang Holy Spirit kasi alam niyo po, may time na gustong-gusto ko na tumawid kasi wala nang gaanong sasakyan. Pero sabi ng Holy Spirit, no, wag. Ayan o, may parating. Ang bilis-bilis niyan. Baka hindi ka pa umabot doon sa kabila. Mabangga ka na yan. So, nakakatakot. Nabibigla ako. Ay, thank you Lord. Thank you Holy Spirit sa paalala mo. Meron ng mga jeep na sasakay na ako. Sasabihin ng Holy Spirit, o wag kang sumakay dito sa pinakagilid ha. Kasi pwedeng hablutin ang iyong bag. Yan. Meron ding huwag kang magsuot ng mga kung ano-anong bagay na palamuti sa katawan mo dahil ang panahon ngayon ay panahon na ng kahirapan. Baka yung mga nangunguha ng kanilang hindi pinaghirapan ay biglang hablutin yung kwintas mo. Yung mga ganun. Kaya lagi tayong magbabad sa salita ng Diyos at hilingin natin lagi sa Holy Spirit na lagi nating maranasan ang kanyang presensya. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos ay hindi lamang sa spiritual life natin nangingialam. Kumbaga hindi siya yung, sorry sa word na nangingialam, kumbaga hindi lang niya tayo inaayos sa ating personal na pananampalataya sa Kanya, kundi yung whole, yung kabuuan ng ating buhay ay talagang andyan ang Panginoon at tayo po ay Kanyang ginagabayan. Kaya nga po may prayer tayo na, Lord, salamat sa iyong gabay, sa iyong patnubay. Alam niyo mga kaibigan, kahit man sa ating pagbiyahe, ako po ay kahit nandito lang sa bahay, pag sinabi ng Holy Spirit, ipag-pray mo yung mga anak mo, bumibiyahe sa oras na ito, ipag-pray mo na nagtatrabaho sila sa oras na ito, na maging alerto sila at tignan nila ang kanilang ginagawa para makita nila yung mga bagay na hindi tama at mga bagay na magbibigay ng kapahamakan. So, ganyan po ang ating Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Kahit man ang pagpapalaki natin sa ating mga anak, kasama pa rin natin dyan ang Diyos. Ginagabayan pa rin niya tayo, tinuturuan niya tayo. Kaya nga po, ang buhay dito sa mundo, kung si Pablo man ay nagtagumpay na, salamat sa Diyos. Dahil ngayon pa lamang sinasabi ko, Lord, salamat sa katagumpayan ng buhay sa bawat araw. Kumbaga, advance na by faith na sa bawat araw nagigisingin ako ng Panginoon ay magiging tama yung tema ng aking pamumuhay sa Kanya. At yan din naman ang pinapaalala ko sa aking mga anak na huwag tayong gumawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos at huwag tayong lumabag sa batas ng tao dito sa lupa, higit sa lahat sa batas ng Diyos, para makapamuhay tayo ng payapa, para makapamuhay tayo ng ligtas, na wala tayong iniisip, wala tayong mga struggles sa ating buhay dito sa lupa habang tayo ay kasali sa takbuhin o sa takbuhan papuntang finish line. Kaya yun lang mga kaibigan ang nais kong ipabatid na uulitin ko na naman uli para makapamuhay tayo ng tama dito sa lupa sa harapan ng ating Panginoon. Dahil talaga po ang lupa, mga kaibigan, itong mundong ito, ay talagang nabasa ko po yan sa Biblia, hindi ko lang po maalala, na sabi ng Panginoon, kubkob ng kapangyarihan ng demonyo o ng diablo ang mundong ito. Talagang puro po kasamaan ang naglipana sa mundong ito. At salamat sa Diyos dahil kahit andito po tayo sa mundo na kubkob ng diablo, sinasamahan tayo ng Panginoon, ginagabayan tayo ng Diyos. Kapag gusto nating lumiko sa kanan sa kaliwa, may nagsasabi sa atin na Holy Spirit, huy, tika muna, saan ka na naman pupunta? Dito ka. Huwag kang pumunta doon, kapahamakan yan. Dito ka lang, straight ka lang, dito ka lang sa katuwiran ng Diyos. Dito ka lang, huwag kang gumitna ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga, so, yan po ang gabayan ng Diyos sa buhay natin. At wala po siyang ibang materyales na iniwan sa atin, kundi yung salita niya
yung pananampalataya natin sa Kanya at yung tamang relasyon natin sa Kanya na siya rin naman ang nag-aayos sa bawat araw. So, yan lang mga kaibigan ang nais ko pong ibahagi sa inyo kasi yan din po ang aming usapan ngayong umaga na kung gusto talaga nating makaranas ng kaligtasan, gusto talaga nating makarating sa finish line at makamtan yung ating pinapangarap, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, magpakatino po tayo sa harapan ng Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa at sa uri ng ating pamumuhay sa ating Panginoon. Kaya yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.